ang mga nararanasan natin sa buhay, lilipas din yan. Hindi yan permanente. Amen po. Amen. Ang permanente ay ang gantimpala ng Diyos sa kanyang kaharian. Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Amen po. Ito pong karanasan ng mga alagad, ang isa po sa layunin nito ay para i-prepare, no? Ang mga alagad na kung saan may mga suffering na kahaharapin natin. May mga darating na paghihirap. Sino po rito may mga tiisin sa buhay? Taas ang kamay. Hindi maibilang na tiisin. Ano po? Kapatid ko kay Kristo, kung meron kang tiisin sa buhay, mas maraming tiniis ang Diyos. Amen. Kung i-compare, yung mga naranasan ni Lord na paghihirap, napakaliit lang na mga naranasan natin. Amen po? At lahat ng iyon, dinanas niya para sa ating lahat. To prepare us, to inspire us, para tayo ay inspire ni Lord na ano po, there is resurrection after death. There is reward in every sacrifices. No? Sa bawat pagtitiis mo para makasunod sa kalooban ng Diyos. Sa lahat ng mga tiisin mo, sa lahat ng pagtitimpi mo para tumalima sa kalooban ni Yahweh, sa lahat ng pagkukontrol mo, sa iyong pita ng laman mo, at gusto mong sumunod ay walang iba kundi ang banal na spirito. Sa lahat ng yan, merong malaking gantimpala si Yahweh El Shaddai. Merong kalwalhatian na ating matatanggap. So ito po ay inspirasyon na binibigay sa atin ni Lord. Amen? Amen. And not just to prepare us and not just to inspire us, but also to empower us. Gusto ni Lord na lakasan natin ang ating loob, na huwag kang panghinaan. Dahil nasusulat, sabi po ng ating Panginoon sa kanyang mga salita, kapatid ko kay Kristo, sabi ni Lord, lakasan ninyo ang inyong loob. Di sa sanlibutan ito may mga kapighatian. Ngunit, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? At tsak yun, ang tagumpay ay nasa mga tao ding nananalig sa Kanya. Amen. Sabihin mo sa kapatid mo, lakasan mo ang iyong loob. Magaling ka na. Magaling ka na. Babalik na ang iyong magandang ngiti. Ano po? Kung ano man yung bagay na nagpapalungkot sa iyo, papalitan ng Diyos yan ng kapayapaan at kagalakan. Amen. Amen po. Amen. Yan ang pangalawang lesson na gusto ni Lord na matutunan po natin. In every sacrifices, in every sufferings, after suffering, there is great blessing. Amen po. Amen. Alam niyo po, may brothers and sisters, ito po sa mga karanasan ko rin bilang lingkod ni Yahweh El Shaddai, no? Alam naman po natin, nagpatotoo na po ako sa inyo na ako po ay tinawag ni Lord bilang preacher. And syempre, hindi po maiwasan na meron ang mga kabataan, may mga pangarap sa buhay, no? So ako po ay in-invite din ng aking ate na ako po ay maging manager sa negosyo niya. Pero, dahil ang Diyos ang mahal natin at gusto natin makasunod sa Kanya, ang ating utos at ang panawagan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Kumbaga, naroon yung ating pagsaset aside, pagde-deny sa ating sarili. Sunod po natin, kapatid ko kay Kristo, may malaki na may mga wrinkles. Yung ating tuhod na minsan nagkakarayuma, ano? Papalitan ng Diyos yan ng katawang maluwalhati. Nasusulat po, 1 Corinthians, sapagat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ng di namamatay. Kapag napalitan na, ang walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ng namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan.
Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians 15 verse 58, Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang, alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin sa mga kapatid, hindi nasasayang ang iyong pagpapagal para sa ating Panginoon. Amen. My dear brothers and sisters, ano man ang mga nararanasan mo, ano man yung mga, kumbaga, sacrifices or sufferings, huwag mong ibigyang ikalungkot yan. Sabi nga po ng ating punong lingkod, may biyaya sa gitna ng mga pagsubok. Amen. Minsan nakala po natin, yung mga imperfections that we experience, akala natin na po, ito ay napakapangit. Pero minsan, yung mga karanasan na yon, meron pong magandang dulot. Amen? May magandang idinudulot. Pinapahintulot dahil meron pong magandang plano ang Diyos. Halimbawa, kung ating iisipin yung naranasan ng ating Panginoon na pagkamatay niya, paghihirap niya, pinahiya siya, sinaktan siya, napaka-darkness moment na yon. Amen? Kumbaga kung sa isipin natin, napakapangit na karanasan. Pero, sa likod po nito, merong magandang dahilan ng Diyos. Kaya nangganap ito. Alin? Ang iligtas ang sangkatauhan. Amen? Ang iligtas tayo sa kamandag ng kasalanan. Amen po? Kaya ikaw din, kung may mga karanasan ka na sa iyong buhay, may mga pagsubok, meron kang, kumbaga, masasabi po natin, naroon, sabi po, di ba pa ni San Pablo, hinihiling niya sa ating Panginoon na alisin yung naman yung sakit na meron siya. Pero sabi ng ating Panginoon, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Amen po? Halimbawa, kung ikaw ay may karamdaman, no? Minsan, yung karamdaman na yan, pinapahintulot ng Diyos para matuto po tayong magpakumbaba at magbagong buhay. Na kung halimbawa, merong hindi kayo pagkakunawaan sa iyong pamilya, matutong mag-reconcile, matutong magkasundo. Amen po? Halimbawa, kung meron kang kakulangan, kulang ang iyong budget, ito po ay minsan pinapahintulot ng Diyos para matuto kang manalig sa Kanya. That the Lord will provide. Kapag hindi ka nakadalo ng gawain, tapos nalulungkot ka, no, yung lungkot mo na yan, ay instrumento ng Diyos para patuloy kang magpapasipag at hindi umabsent sa gawain. Amen? Kapag nag-break kayo ng boyfriend mo or girlfriend mo, at nasaktan ka ng sobra, maaring may magandang plano ang Diyos. Gusto pala ni Lord mas guwapo pa kay Piolo Pascual. No? So, sa bawat pangyayari, meron pong magandang dahilan ng Diyos. God works for the good. Amen? Sa bawat pagsubok na nararanasan po natin, pasalamatan natin sa ating Panginoon. Sabi nga, in all things, give thanks to God. Amen po. Amen. Kaya sabi mo sa mo, kapatid, huwag kang malungkot. Merong biyaya sa gitna ng mga pagsubok. Palakpakan natin si Yahweh at Shaddai. Una, kapatid, believe to our Lord Jesus Christ. Have faith because Jesus is the Son of God.
Pangalawa, listen to God. Listen to Jesus. And pangatlo, there is glory after every sacrifices. There is resurrection after death. So yung pagiging tapat sa Diyos, merong gantimpala si Yahweh El Shaddai sa iyo. Sabi nga po, nasusulat, ang nagiging tapat hanggang wakas ang siyang mailigtas. Sa iyong pagsunod, sa iyong pagkalima, sa iyong mga sakripisyo, po, may malaking gantimpala ang ating Panginoon. Amen. Kaya po pag-uusapan natin, paano po tayo patuloy na magiging faithful kay Lord? Paano po, kapatid ko kay Kristo, na haharapin natin, ng may kagalakan yung bawat nararanasan po nating mga pagsubok. Katulad ng ating Panginoon, na marami po siyang naranasan. At paano po yun na-overcome ni Lord? Po? Una sa lahat, kapatid ko kay Kristo, kung ating maalala, dun sa temptation, kung anong ating Panginoon ay tinukso, po, 40 days, siya ay nag-fast and nag-pray. And He is filled ng Holy Spirit. Puspos siya ng banal na Spirito. Amen po? Amen. Ang ating Panginoon ay sinasamahan ng ating Panginoon. Ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Po? So, yun yung una. Para patuloy tayong makasunod sa kabila ng mga pagsubok, una po, patuloy na manguna ang banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, wala tayong magagawa kung hiwalay tayo. Lagi kang magpalakas. Lagi kang humingi ng saklolo. Amen po? Palapakan natin si Lord. At ano po ang meron ng ating Panginoon Jesus, kapatid ko kay Kristo, pangalawa, dahil sa pag-ibig. Sabi nga po, faith makes all things possible, and love makes all things easy. Kahit mahirap, kahit po, kapatid ko kay Kristo, ang isang bagay ay nagiging madali kapag may pag-ibig. Sino po rin nagmamahal kay Yahweh El Shaddai? Ayan. Sino rito mahal ang gawain ni Lord? Sino rito nananalig na sa piling ni Yahweh El Shaddai lamang niya maranasan ang buhay na ganap at kasiya-siya? Palakpakan natin sa Diyos. So, mananatiling po tayo tapat, parang po ang mag-asawa, mananatiling tapat sa isa't isa, kahit sa kabila ng mga pagsubok, kahit sa kabila ng mga shortcomings, dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig. Amen? Amen. Kaya, kapatid mo kay Kristo, patuloy na gawin natin ang lahat ng bagay ng may pagmamahal. Kaya ito po ang unang utos, love God above all else. Kaya po nagawa ko ni Lord na harapin ang lahat ng sakripisyo sa aking kamatayan dahil sa pag-ibig niya sa atin. Amen po. Sabihin mo sa kapatid, mahal mo ba ako? Patawarin mo na ako. Ayan, ang lahat ng mga nagmamahal, nakakayanan ang lahat ng bagay. Love conquers all. Napagtatagumpayan ng lahat ng bagay kapag merong pag-ibig. At lahat ng takot, nawawala, napapawi dahil sa pag-ibig. Amen po. Amen. Kaya halimbawa po, Sister Chona, kahit na minsan, nandyan po ang, kumbaga yung temptation ng kaaway to be fearful. Pero dahil sa pag-ibig natin kay Yahweh at sa gawain, na-overcome yung fear dahil sa love natin kay Lord. Dahil sa love natin kay Yahweh. Amen. Dahil sa love natin sa salita ng Diyos. Amen po. Kapatid ko kay Kristo, muli po, there in every pain, in every trials, in every sacrifices, there is glory
na maranasan mo, na matatanggap mo. Kaya manatili kang tapat. Patuloy na manalig, patuloy na makinig, at patuloy na sumunod kay Yahweh El Shaddai. Amen! Amen po? Amen po? Amen! Nalapangan natin si Lord. Pinakamayaman sila po tayong tumayo sa oras na ito. Itaas natin ang ating kamay. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po, O aming tagapagligtas. Salamat po sa sakripisyong hirap na inialay mo para sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyo may tagumpay. Mayroong buhay na walang hanggan. Lord, sa oras na ito, itong aking kapatid, anuman ang kanyang kalagayan, anuman ang kanyang suliranin, inalalapit po namin ito sa iyo. Kung may karamdaman, pagdalingin mo po nawa. Palakasin mo po itong aking kapatid na ito. At sa mga salitang narinig niya, inaangkin po namin na pinalalakas mo na siya. Pinagagaling mo na siya. Tunay, Panginoon, sa iyong piling lamang, sa iyong piling mo lamang namin maranasan ang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang tunay na kasiyahan. Katulad po ng mga alagad na ayaw na nila pumalis sa presensya mo, O Lord. Ganon din po kami. Ayaw po namin umalis sa presensya mo. Salamat po, O God, sa pag-ibig na pinaranas mo po sa amin at lagi mong pinaparanas sa amin. Sa oras na ito, Lord, awitan ka namin, patuloy ka namin sasambahin. Hallelujah, hallelujah. Manalig ka sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. Walang ibang magawa sa akin ang tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas, pag-ibig na nagtutulad mo. Pinagkawin mo ikaw sa pulos ng Kalbaryo. Basta sa'yo ang ingat mo. Dahil sa'yo ang pagmamahal, sa'yo ang pagmamahal. Kung buhay patubos sa kasalukuyan, sasabayin kita. Pupurihin ka ba? Bilang ka ng aming pagmamahal. Ikaw ang
Kapatid, ang ating Panginoon, ang Evangelyo na ating napagnilayan sa oras na ito, ay patuloy tayong pinananakang sa oras na ito, pinananakas ang ating loob, na anumang naranasan mong pagsubok o kabigatian, o anuman yung tiisin, o anumang mga sakripisyo na iyong naranasan, merong kaluwalhati ang ipagkakaloob ang Diyos sa atin. Hindi matatapos diyan. Lilipas din yan. And there is glory every after sacrifices. There is victory in Jesus. There is peace in God. There is joy in the house of the Lord. Kaya patuloy, inaanayahan ka ni Lord, lakasan mo ang iyong loob. Mahal ka ng Diyos at hindi ka niya pababayaan. Patuloy kang manalig. Manalig na ano man ang iyong sitwasyon ngayon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung may karamdaman ka, pagagalingin ka ni Lord. Kung meron kang mga prayer requests, angkinin mo ang katugunan sa ating Panginoon. Kapatid, patuloy kang manalig. Patuloy kang makinig ng salita ng Diyos. Patuloy kang sumunod. Patuloy tayo maging tapat sa ating Panginoon. At ang sabi ni Lord, merong gantimpala ng Diyos sa atin. Kung paano ang ating Panginoon, muli siyang nabuhay, there is resurrection after His death, tayo din po, kapatid, merong bubuhay na wala ng dadalaan ng Diyos sa atin. Lord, sa oras na ito, ang ating kapatid na ito, habang nakataas ang kaming niya, patuloy mong pagpalain ang buhay niya. Patuloy mo po siyang tulungan na laging makapag-focus sa iyo. To fix our eyes on you and on the Lord Jesus. Marami mga distraction sa paligid. Marami pong minsan, Lord God, nandiyan ang mga naranasan namin na minsan po, Lord God, may nagbibigay sa akin, nagkagilitin na nawawala kami sa focus sa iyo. Pero Lord, sa oras na ito, sa mga salitang napakinggan po namin, kami po'y pinalakas mo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Itong aming kapatid na ito, Lord, palakasin mo ang loob niya. Bigyan mo siya ng kapayapaan.
Bigyan mo po siya ng kalakasan. Bigyan mo po siya ng karunungan nagmumula sa iyo. Bigyan mo po siya, Lord God, ng kagalakang nagmumula sa iyo. To serve with gladness, O Lord, ang kagalakan mong maghari sa puso namin. Panginoon, sa oras na ito, sa iyo lamang namin i-fix ang aming mga mata. Ang aming po kalooban, ang aming panampalataya ay tanging sa iyo lamang, kay aming aawitin, kay Kristo lang ang tiwala ko. Kay Kristo lang pag-asa ko. Kay Kristo lang makakitang tagumpay na inaasahan ko. Kapatid, malangan ka't magtiwala, umasa kay Kristo lang. Yes, Lord. Magtiwala ka po kapatid. Hindi ka mamamayaan ng Diyos. Magdalagumpay ang ganyan. Ay sasabihin ko, ang piling mo sa oras na ito na pinalalakas ka ni Yahweh Shaddai. Ang piling mo sa oras na ito, pinagagaling ka ng ating Panginoon. Sabihin natin, magaling na ako. Magaling na ako. Magaling na ako. Malakas na ako. Tagumpay ako. Answered prayer na ako. Lahat po ng mga nananalig na answered prayer na, sumigaw ng malakas na amen. Lahat po ng mga nananalig na tagumpay na, sumigaw ng malakas na amen. Lahat po ng mga nananalig sa pangalan ni Jesus, magaling at malakas na, batang-bata ka. Sumigaw ng malakas na amen. Thank you, Lord. Salamat po, Diyos, sa biyaya mo po ito. Patuloy mo pong i-bless lahat ng mga praise mo, workers, lahat po ng mga awit, lahat po, Lord, ng mga tinawag mo sa iyong mananagubasan, patuloy mo po silang pagtagumpay at pagpalain. We pray also, Lord God, kagalingan po para po kay Brother Nestor Dalida and Jason Felix, Brother Jason Felix, Brother Alex, Sister Minda Templado. Dalangin po namin, Lord, na abutin mo po nawa sila ng iyong pagpalang kamay sa oras na ito. Balutin ng iyong kabanal-banal ng dugo. Have mercy on them, Lord God. Alalahanin mo po nawa sila, palakasin mo po sila. Aliwin mo po sila ng iyong banal na spirito. Pagkalooban ng kapayapaan upang sila ay gumaling. Dahil ang puso masigani, dulot ng may kapayapaan, ito po ay mabisang gamot, Panginoon. Lord, dalangin po namin na palang araw makasama rin po namin sila sa gawain na magpupuri sa iyo at magpapatotoo
ng kapangyarihan, kagalingan, maging nagkaloob mo sa kanila. Salamat po, Yahweh El Shaddai. Salamat po sa iyong mga salita. Sa iyo po ang lahat ng paguling, pagsamba, pagdakila. In Jesus' mighty name, everybody say Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Pag malakas na palakpak muna kay Lord. Glory to God. And give thanks. Yan. Sige po, habang inaamit yung gift, taas po natin yung ating mga gamit. Prayer request. And then, nagpapanya ng Lord. Wala pa natin ang pagmamahal. At ibig ay Lord, ay pala. Yes. Sabi isang hanggang nagbabalik sa Panginoon, ibigay ang nagpupuri sa langit. Ibigay sa langit, may mga taso tayo. Meron ba? Meron. So, ayan natin yakapin. Anak, yakapin natin. Alam ka ng Panginoon. Yung bago dito, hindi ba sasalita? Kaya kami yan. Dito lang. Hindi ka sasalita kami. Birthday, Mr. Pisa, dito, babalinan siya. Kaya Okay, panalangin natin. Alam niyo naman ang kanyang pangalan ay Brother Alex. Yung kanyang sister wife, Sister Miley. Panalangin natin sila. Doon yung inyong kamay sa kanya. Sister Miley, nandito dito sa tumulong kaliwa. Madakilang Diyos, mapagpalang Ama, yung Shaddai,
Kami nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa iyong kanaglahan. Salamat sa gayayang magkasamang ito ang naglang namin ikaw ang Diyos na tumawag sa kanila. Salamat po namin na rin sa kanila na kami tinawag mo para kami pagpalanin. Bless mga buhay ni Brother Alex, lalo na Sister Maylene. Salamat po namin na ang tao nagtitiwala at lumagapit sa iyo ay tiyak ay tagumpay na buhay. Simula ngayon, ang buhay nila ay ibang-iba ng kaysa Amen. Mula ng kagalitan, nagbalaman at tagumpay ng buhay. At marami ng trabaho si Brother Alex na darating. At darating sila, babalik sila magpapagutoo na mayaman at pinagpala sila sa ngalan niya. Yahweh, thank you so much to God to the highest glory in Jesus' name. Amen. Sister Maylene, nakakatanong ko. Sister Maylene, anong naranasan mo ngayon? Masaya. Masaya? Hindi. Pero gusto ko, Brother Alex, anong naranasan mo ngayon? Masaya! Ako nagpaalam kanina kay Sister Maylene na hindi sa kay Brother Alex. Pasyente ko naman ito eh. Kaya, Lord, thank you so much for patuloy mo silang magdalangin. Together na yung glory in Jesus' name. Amen. Let us pray yung kakain tayo. Ngayon naman, salamat po sa alis. Babalikan na natin ang ating birthday celebrant kasi magpapakasal. Happy birthday! Happy birthday po. To you. Happy birthday to Birthday to God bless. Sa Panginoon Diyos, talagang I'm so very happy. At nagpapasalamat din ako sa aking niya sumusuporta sa aming mag-asama. Walang nagbigay sa akin ng biyaya. Maraming salamat at kay Sister Nick. Ang araw pa ito, salamat. Pagkapadalangin. Amen. God bless. Prayer. Lord. At ako po ay anak healthy lang. Parang street 17. O, diba? Hallelujah. Dati nag-gas mo, para naman salamat sa kaya mo. Salamat sa kalakasan, kalusugan, sa kawalan ng kanyang tinahang at tinanggap ngayon. Tomorrow is her birthday. Pagkalangin mo ang kanyang buhay, laging good health, long life, masaya at matagumpay na pamilya, Panginoon. Huwag mo siya pababayaan at pagkakaroon lagi ang good and harmonious relationship with her husband. Lord, ang kanyang mga anak mo sa ibang bansa, patuloy mo kang palagi. To God, sa lahat sa glory in Jesus' name. At sa lahat ng mga harapan, si Archie, si Brother Forley Corpera, na nasa ibang bansa, pagbalangin mo din sila lahat. In Jesus' name, amen. God bless us all. At sa darating na Wednesday, huwag nakalimutan yung tayo sa Formation Center. At sa darating na Monday, lahat ng pinagpala magpapatotoo sa Monday. Amen po ba? Siguro magpapatotoo ka. Thank you. At sa Formation Center po tayo. At lahat ng panalangin kanina, si Brother Nestor at saka si Jason, sila lahat pinagaling kasi si Brother Alex magaling na. Thank you. God bless you. Power.
We